Ayon sa kanya, ito ay totoong nangyari. Pero halos 3 dekada na rin ang nakalipas. Ayon pa sa pagsasalaysay ni Marie, 14 anyos pa lamang siya noon na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang nanay nila at ang mga magulang nito. Lagi kasing nakikita at pinag-iinitan ng mga ito ang kanilang ama. Sa simula't simula pa lang kasi ay hindi na talaga boto ang mga ito sa kanilang ama na mapangasawa ang kanilang ina. Kung kaya, lagi nila itong hinahanapan ng butas at pagkakamali. At kasabay din ito, ay lagi rin ng mga itong sinusumbatan ang kanilang ina at pilit pinabalikan ang mga nakaraan. Kaya nang hindi na nakayanan pa ng kanilang ina ang ginagawa ng kanyang mga magulang, ay sumagot na rin ito at nangatwiran. Hanggang sa nauwi ang lahat sa hindi magandang usapan at nagresulta iyon ng hindi mabuti para sa kanilang mag-anak. Pinalaya sila ng mga ito sa lupang tinitirikan ang kanilang bahay. Kung kaya, napilitan silang umalis nang wala sa oras. Hindi na nila nagawang pakinabangan pa lahat ng kanilang mga itinanim dahil sa nangyari. Noong mga panahon iyon pa naman ay 5 na silang magkakapatid na ang pinakabunso ay mag-iisang taong gulang pa lamang. Masamang masama ang loob ng kanilang ina sa kanyang mga magulang noon. Pero malakas ang loob nito na makakaraos din sila. Sinubukan ng kanilang ina na lumapit sa iba nilang mga kamag-anak. Nakiusap siya sa kanyang mga tsuy na tiyahin, pero ni isa sa kanila ay walang tumulong. Humingi rin siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan, pero wala rin nagmagandang loob sa kanila. Kung kaya napilitan silang mamundok at nagtayo ng bahay sa lupang pagmamay-ari ng gobyerno. Nanirahan sila sa kabundukan at umasang makapagsimula ng bagong buhay. Mas pinili nila ang malayo sa karamihan ng mga tao dahil na rin sa kanilang naranasan. Para silang mga pasang sisiw ng mga panahong iyon, pakiramdam nila ay aping-api sila. At dahil sa panganay na anak si Marie, siya ang katukatulong ng kanyang mga magulang. Naaasahan na siya sa halos lahat ng bagay, papasabahay man o mga gawain sa bukid. Ang sumunod sa kanya na si Paeng ay naaasahan na rin naman kahit paano. At ito nakakatulong niya minsan sa kanyang mga gawain. Naitayo ang bahay nila na tanging silang 4 lang ang nagtulong-tulong na gumawa. At dala ang kanilang mga bini ay inumpisa na nila magtanim. May dala rin sila noong pares ng mga alagang hayop tulad ng manok, baboy at kambing. Kaya kahit alam nilang mahihirapan sila, ay positibo pa rin ang kanilang pananaw sa buhay. Pero wala silang kamalay-malay na mayroon palang sisira sa lahat nilang mga pangarap. Isang panganib at banta sa kanilang buhay na hindi nila nakita. At nag-umpisa ito nang minsang nasa taniman nila ang kanilang mga magulang at naiwan sila magkakapatid sa bahay. Naglalaro noon ang 2 niyang kapatid sa loob habang yung sumunod naman sa kanya ay nag-iigib ng tubig. At inaalagaan naman ni Marie ang bunso nilang kapatid noong mga oras na iyon. Magtatakip silim na noon. Nakahiga ang kanyang kapatid sa inilatag niyang kumot sa may damuhan. At kasalukuyan niya itong nilalaro noon. Paulit-ulit niyang tinatakpan ng palad
ang kanyang buong muka at pagkatapos ay ginugulat ang bunso nila. Tuwang-tuwa naman ito at panay ang paghalaka. Nang muli niyang takpan ang mga mata at muka para muli niyang marinig ang masaya nitong tawa, ay nagulat na lamang si Marie nang makitang wala na doon ang kanilang bunso. Takang-taka siya pagka sa isang iglap ay bigla iyon naglaho sa hinihigaan. Mabilis niyang iginala ang paningin, ngunit wala naman siyang nakitang tao. Kaagad siyang tumayo at lumakad ng pasulong para tingnan mabuti, pero wala talaga siyang nakita. Habang tumatagal ay lalo namang bumibilis ang pagkalabog ng kanyang dibdib, dahil siguradong mapapagalitan siya ng kanilang mga magulang, at katakot-takot na sisi ang aabuti niya. Idagdag pa na mahal niya ang kanyang mga kapatid, kung kaya alalang-alala siya kung saan na ito napunta. Hinanap niya ito sa loob ng kanilang bahay at maging sa palibot nito, pero hindi niya ito nakita. Sinabi na rin niya sa iba niyang kapatid ang nangyari at nagpatulong din siya sa mga ito na hanapin, pero wala talaga. Makaraan ang halos 1 oras ay nagsimula nang kumalat ang dilim. Maya-maya pa ay nanginig siya sa takot nang marinig na ang boses ng kanilang mga magulang. Pagpasok ng mga ito sa kanilang bahay ay naabutan silang tahimik na lahat, kung kaya nagtaka ang mag-asawa. Agad nilang tinanong ang mga anak kung ano ang nangyari at bakit napakatahimik nila. Tinanong din nila sila kung ano ba ang problema, pagkat nanibago talaga sila sa kanilang mga anak. Dahil tuwing dumarating sila ay agad na sumasalubong ang mga ito at nagmamano. At nang hanapin ng nanay nila ang bunso nilang kapatid, ay dito na tumulo ang luha ni Marie. Nagsimula na silang mag-iyakan at isinumbong na nawawala ang kanilang bunso, para namang pinagsakluban ng langit at lupa ang haligi at ilaw ng kanilang tahanan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Magkakasunod na tanong ang ipinukol nila sa magkakapatid, at sa pautal-utal na tinig ay ipinaliwanag at ikinuwento naman ni Marie kung ano ang nangyari. Mabilis na kinuha ng kanilang ama ang sibat at itak nito, at bigla ring sumunod ang kanilang ina. Maghahating gabi na ay hindi pa rin dumarating ang kanilang mga magulang. Tulog na ang ibang mga kapatid ni Marie at tanging siya na lamang ang gising. Paulit-ulit nang binabalikan ang nangyari, pero hindi niya talaga maunawaan kung paano yun naganap. Paulit-ulit ding sumisiksik sa kanyang isipan na walang ibang dapat nasisihin kundi siya. Kaya walang tigil siya sa kanyang kakaiyak, kung kaya hindi rin siya dalawin ng antok dahil sa kakaisip. Mabilis na lumipas ang mga oras. Madaling araw na nang dumating ang kanilang mga magulang, at napahagulgol si Marie dahil hindi niya nakita na kasama ng mga ito ang kanilang kapatid. Nawala na ng pag-asa si Marie, at kapwa tahimik ang kanyang mga magulang, na naupo lamang sila at parehong hindi kumikibo. Baka sa kanilang mga mukha ang matinding kalungkutan. Ramdam na ramdam ni Marie ang sakit na dinaranas nila, bunga ng pagkawala ng kanilang bunsong kapatid. Mula noon
ay napansin na ni Marie na pareho ng malayo ang loob ng kanilang mga magulang sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na halos alilain na siya ng kanyang ina, na wala itong tigil sa kakautos sa kanya, na para bang sinasadya nito, at pasigaw pa kung siya ay utusan. Mula nang mangyari iyon, ay lagi nang mainit ang dugo ng kanyang ina sa kanya. Lagi rin itong apurito at mainitin ang ulo, at ganon din ang kanyang ama. Minsan, nang magbenta ang kanilang mga magulang sa bayan ng mga pananim nilang gulay at prutas, ay marami silang biniling tinapay at mga pasalubong. Kaya pagdating nila ay nag-uuna na sinalubong ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga magulang. Kanya-kanya na silang kuha ng gusto nilang pasalubong. Binilhan din ng mga kapatid niya ng bagong damit na pambahay at tsinelas. Pero wala man lang binili para kay Marie. At hindi man lang siya tinawag ng mga ito para sumama sa kanila. Hinayaan lang siya ng mga ito na ituloy ang kanyang ginagawa. Yung damit ni Marie noon, kahit laban, ay mukha pa ring marumi dahil sa luma na at puno pa ng napakaraming dagta. At may mga punit na at tastas. Pero hindi naman manhid si Marie para hindi niya iyon maramdaman. Madalas nga ay iniluluha na lamang niya ito sa kanyang pagtulog sa gabi. Pakiramdam talaga ni Marie noong mga panahong iyon ay hindi na siya kabilang sa kanilang pamilya. Hindi na anak ang pagtuturing sa kanya ng mga magulang. Kahit nga yung ibang mga kapatid niya ay malayo na rin ang loob sa kanya, maliban kay Paeng. Dahil nakikita ng iba niyang mga kapatid yung ginagawa sa kanya ng kanilang mga magulang. Pero tinanggap lang lahat iyon ni Marie. Naisip niyang iyon ang kabayaran sa kanyang kasalanan, dahil siya ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang kapatid. Dahil iyon sa kanyang kapabayaan. Pagkat wala siyang kwentang ate, wala siyang kwentang kapatid, at hindi talaga maaasahan. Ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili, hanggang sa nawalan na siya ng respeto at tiwala. Tinanggap na lang niya na maging ganun na lamang siya, isang alila at tau-tauan sa pamamahay nila. Isang araw, habang naghuhugas si Marie ng kanilang pinagkainan, ay pinakisuyuan niya ang isa nilang kapatid. Napunasang muli yung mesa pagkat napansin niya mayroon pa yung mga mumo. Pero sa halip na sundin siya nito, ay papiloso po siya nitong sinagot. Muling inulit ni Marie ang kanyang pakiusap sa kapatid. Pero bigla itong nagalit at nagtaas ng boses. Sinabi din ito na dahil sa kapabayaan niya, kung kaya nakuha namang kukulang na nakatira sa kagubatan ng kanilang kapatid, at ginamit itong pampabata ng mga kukulang. Nagmamalaki pa nitong sinabi na alam niya kung anong totoo, at hindi siya naniniwala na mabangis na hayop lang ang kumuha sa bunso nilang kapatid. At biglang natigilan si Marie dahil sa mga sinabi sa kanya ng kanilang pangatlo. Naapektuhan talaga siya pagkat madalas din niyang mapanaginipan ang kanilang bunso mula nang ito ay mawala. At sa panaginip niya ay kitang-kita ni Marie kung paano ito kinuha at itinakas nung matandang mangkukulam. At nang marating lang ito yung munti niyang tahanan, ay dito na nito isinagawa yung ritual. Ipinatong ng mangkukulam yung kanilang kapatid sa mesa
at tinubaran ng dami. Pagkatapos ay biglang kumintab ang isang napakatulis at napakatalim na kutsilyo. Matapos iyon, ang sunod ng tagpo na nakikita niya ay dinidikdik na nung nakahubad na mangkukulang sa malaki niyang almirez ang di niya matukoy na parte ng katawan ng kanyang bunsong kapatid. Pagkatapos noon, ay itinaas na nito yung dalawa niyang kamay na kapwa may pahid ng dugo at umusal ito ng orasyon. At habang umuusal, ay kanya nang ipinahid sa ubad na katawan yung kanyang dinikdik. Pero nagtaka din si Marie kung paano nagkaroon ng ganong isipan ang pangatlo nilang kapatid. Kaya naisip din niya na baka nananaginip din ito tungkol sa kanilang bunso. At nang marinig ng kanilang ina yung malakas na boses ng kanyang kapatid at yung pagpapalitan nila, ay bigla na itong lumapit sa kanila. Pero sa halip na mamagitan, ay kinampihan ang kanyang kapatid at siya pang pinagsabihan. Kaya hindi na lang umimik si Marie at kanya na lang iyong iniluha. Isang buwan ang mabilis na lumipas nang biglang may dumating na isang napakalakas na bagyo at nadaanan ang kanilang probinsya. Sa tindi ng lakas nito ay marami talaga ang naapektuhan. Maraming pananim din ang mga nasira at hindi nakaligtas ang mga pananim ng pamilya nila Marie. Naubos ring lahat yung dumarami na sana nilang mga alagang hayop pagkat natangay ang mga ito sa pagguho ng lupa. Buti na nga lang at hindi nadamay ang mismo nilang bahay. Dahil doon, sa unang pagkakataon, ay nakaranas silang makikahos. Naranasan nilang sumala sa pagkain. Isang gabi ay narinig ni Marie ang kanilang mga magulang na nag-uusap at ikinagulat talaga niya ang mga narinig pagkat dadalhin daw siya ng kanyang ama sa bayan para pagtrabahuin bilang isang kasambahay at kukuha na raw ito ng pangunang bayad para may magamit sila sa pagsisimulang muli. At nagkasundo sila mag-asawa. Pero hindi lang pala si Marie ang kasalukuyang gising noong mga oras na iyon, kundi maging si Paeng. At ng mga madaling araw ay nagpasya itong umalis ng kanilang bahay para pumunta sa kanilang lolo at lola para humingi ng tulong nang upang sa ganon ay hindi na pagtrabahuin si Marie at mamasukan sa iba. Pagkat ayaw talaga ni Paeng na mawalay sa kanila ang ate niya. Makara ng ilang minuto matapos na makaalis ni Paeng ay bigla ring nagising si Marie at nagtaka siya nang mapansin niyang wala si Paeng sa inihigaan nito. Kaya kaagad niya itong inanap. Dala ang isang pang-ilaw ay lumabas din siya ng bahay at nakita niya ang mga bagong bakas ng dinaanan nito. Sinundan iyon ni Marie at habang ginagawa niya iyon ay tinatawag niya ang pangalan ni Paeng at pinapabalik niya ito. Hanggang sa bigla na lang nawala ang mga bakas pagkat putol na rin ang daan at madabo na ang lahat ng kasunod. Kung kaya, napatigil siya sa paglalakad. Nag-isip siya kung saan direksyon kaya dumaan ang kanyang kapatid na si Paeng. Inisip din niya kung saan kaya ito pupunta. Hanggang sa biglang sumagi sa kanyang isipan ang kanilang lolo at lola. At nakita din niya yung dinaanan nito sa bakod na alambre. Kung kaya, iyon ang kanyang sinundan. Pagkat sigurado siya na doon dumaan ang kanyang kapatid.
Ngunit nang sumuot na siya doon, pagtayo niya ay biglang naputol ang dalawang kahoy kung saan nakakapit yung nasabing alambre. At naputol din yung alambre sa parteng kinakalawang. Kaya hinila niya iyon at ipinulupot sa isang puno na sinadya niyang itinaas para hindi na siya mahirapan sa sunod na pagdaan niya kapag bumalik na siya. Tutal, ay wala naman na siyang aalalahaning hayop na maaaring makalpas pagkat naubos na ang lahat ng alaga nila dahil sa bagyo. Pero matapos iyon, nangahakbang na sana siya, ay bigla niyang narinig ang malakas na pagsigaw ni Paeng. Kung kaya, dali-dali niyang sinundan yung boses nito. At habang tumatagal, ay tila umihina iyon. Kung kaya, tumakbo na si Marie. Dahil nag-alala siya na baka hindi na niya ito maabutan. At laking gulat niya nang kanyang makita ang isang tao na nakasuot ng mahabang damit na kulay itim at bit-bit nito sa kanyang pagiliran ang kapatid niyang si Paeng, na para bang ang gaan-gaan lamang nito para sa kanya. Dahan-dahan itong umarap kay Marie at nagtaka siya sa kanyang nakita pagkat hindi niya iyon inaasahan dahil ang ganda ng babae at mas bata pa ito sa kanilang ina. Pero nang mapadako ang kanyang tingin sa mga braso at kamay nito, ay napansin niya ang kulugot. At nang ibalik niya ang pagkakatitig sa mukha nito, ay biglang nagbago ang kulay ng buhok. Mula sa pagiging itim na itim, ay unti-unti na iyong namuti at nahayag na ng tuluyan ang tunay nitong anyo. Isa na pala itong matandang babae. At biglang kumislap ang namumula nitong mga mata. At agad na sinamantala ang pagkakataon na yon upang sugurin si Marie. Iwinasiwas kaagad nito ang isang kamay at binalak na sugatan si Marie gamit ang matatalas nitong mga kuko. Mabilis namang nakaiwas si Marie at tumakbo. Inahabol siya nito na nakapagtataka dahil sa kabila ng pagiging matanda nito ay malakas pa at hindi rin papahuli sa pagtakbo. Pagkat halos 3 di pa lamang ang kanilang agwat, tinahak ni Marie ang daan pabalik sa kanila, na habang tumatakbo ay humingi siya ng saklolo at tinatawag ang kanilang mga magulang. Nang malapit na siya sa alambre, ay bagya siyang yumuko upang hindi siya sumabit. At bigla na lang narinig niya ang impit na tunog na para bang may nabilaukan. Hindi niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Pagkat nang lumingon siya, ay nakita niya si Paeng na nakahiga na sa lupa, habang yung mangkukulam naman ay hawak-hawak ang kanyang leeg at pinipigilan ang pagsirit ng dugo. Bigla itong nanghina at nagpalipat-lipat na sumasandal sa mga puno, hanggang sa bigla na lang itong natumba na wala nang buhay nang ito ay bumagsak sa lupa. Agad na pinuntahan ni Marie ang kapatid niyang si Paeng at kanya itong sinuri. Nakita niya na may malaki itong sugat sa braso, bunga ng pagkakakagat ng mangkukulam. Kwento ni Paeng, inakit siya ng mangkukulam na nagbalat kayo ito na isang magandang dalaga at hindi raw ito nakapagpigil na tila ba takam na takam. Kung kaya, kaagad daw siyang tinikman at kinagat nang magyakap na sila. Sinabi rin ni Paeng na buong pagmamalaki pa raw na nagkwento sa kanya yung mangkukulam, na ito rin ang kumuha sa kanilang bunsong kapatid. Kinain niya ito
habang yung ibang bahagi ng katawan ay ginamit sa kanyang orasyon para muling bumata. Pero kailangan pa raw nito ng 3 para manatili ng matagal ang kanyang kabataan. Sa kabila ng nangyari ay hindi pa rin nagbago ang trato kay Marie ng kanyang mga magulang. Kaya makaraan lamang ang 1 linggo ay siya nang kusang umalis sa kanila at nangamuhan. Buwan-buwan siya nagpapadala sa kanila hanggang sa makapagtapos ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral. Kaya may edad na siya nang makapag-asawa. Akala nga raw niya ay tatanda na siyang dalaga. Ngayon ay payapa siyang namumuhay sa piling ng kanyang sariling pamilya sa 13 sa may Cavite. Ako nga po pala si Tina. Isa rin ako sa masugid niyong tagapakinig. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoo pong nangyari. Taga-Romblon po ako at ang bungang Kanami. At makakarelate po ang sino mang taga roon na makaririnig ng mga ibabahagi ko sa kwento kong ito. Bali naganap pong lahat ng ito noong mga panahong dekada 80 pa, kung saan yung lalawigan namin ay masasabi kong kabilang sa pinakamahirap na probinsya. Pagkat mahirap po talaga ang pera ng mga panahong iyon doon sa amin. Pero sagana naman pagdating sa mga pananim, lalo na yung mga may lupang sinasaka. Noong mga panahong iyon ay wala pa pong kuryente sa amin. Nasa bulubunduking bahagi po kami nakatira, kung kaya umaasa lang kami sa gasera. Mayroon din naman kaming Petromax na tinatawag noong mga panahong iyon, pero bihira lang namin iyong gamitin. Kapag may mga okasyon lang, di kaya na may dadayo ng handaan at aabutan ng gabi sa daan. Minsan, nagkaroon ng malakas na bagyo. Di ko na matandaan yung pangalan ng bagyo na yon. Basta nasira yung mga pananim namin. Naapektuhan talaga kami. Kaya medyo mas lalong umira noong mga pagkakataon na yon. Isang gabi, nang kakain na kami, ay bigla na lang humuni yung aswang. Kaya sinigawan ito ng tatay namin. Sinabihan niya ito na hapita ang asin sa lusong, na ang katumbas sa salitang Tagalog ay daanan daw nito yung asin sa bayuhan ng palay. Iyon po yung lusong na tinatawag sa amin. Maya-maya ay bigla na lang ring nawala yung huni noon. Kaya inutusan na nila nanay si kuya na magkahid na ng nyog para may maidagdag sa ulam naming paksiw na malilit na isda. Nang matapos na si kuya ay kanya nang nilagyan ng asin yung kinahid niyang nyog. Pero aksidente namang dumlas yung garapon na lalagyan ng asin. Pagkat madulas yung kanyang kamay bunga ng pagkahid niya ng nyog. Sinubukan pa niya iyong saluhin na nagawa naman niya, pero may natapon pa rin. Kaya nagkalat yung mga butil ng asin sa ibabaw ng mesa. Tumayo si nanay, dumukwang siya at kanyang tinabig ng kamay yung mga nasabing butil para mahulog sa ilalim ng mesa namin. Habang pabiro nitong sinasabi na baka may aswang na nasa ilalim ng mesa. Kaya daw niya ginawa iyon. Nang bigla na lang may bumoses, kung kaya naapatingin kaming lahat sa ilalim. At nakita namin ang paa at likod ng isang tao na nagmamadaling umalis para lumabas. Dumaan ito sa pinto ng kusina namin na nakasara noong mga sandaling iyon. Kung kaya nawasak talaga. Tumayo kaagad si tatay at kanyang kinuha ang itak. Pero hindi na namin iyon nakita pa. Kaya bago kumain ay amin na munang kinumpuni kung nasira naming pinto. Nag-alala kasi kami na baka bumalik yung aswang at madali itong makapasok. At bago kami matulog
ay sinigurado talaga namin hindi sila basta-basta makakapasok sa loob ng bahay namin. Buti na nga lang at may alam din kahit papaano yung mga magulang namin kung papaano ko kontrain yung mga aswang. Pero naniniwala talaga akong may mga kakayahan silang angat sa karaniwang mga tao, tulad na lamang ng tinatawag na pambulag. Dahil hindi talaga namin iyon nakita kung hindi pa napatakan ng asin. Doon ko rin nalaman na kontra pala talaga sa mga aswang ang asin. Hindi nga lang ako sigurado kung aplikable at umuubra din ba ito sa lahat ng uri ng aswang. At hindi yun ang unang pagkakataon na may nangyaring ganon doon sa may amin. Mayroon nung okasyon sa bahay namin at kung hindi ako nagkakamali ay kaarawan yata iyon ng panganay naming kapatid na si Kuya Bert. May asawa at mga anak na ito noong mga panahong iyon, pero mas pinili niyang idaos iyon sa bahay namin at hindi doon sa bahay nila. Ang balak talaga ng kuya namin ay kami-kami lang ang magkakasamang magdiriwang ng kanyang kaarawan. Kaya nga yung baboy na may katamtaman lang na laki ang kanila noong pinatay. Pero biglang dumating yung iba naming mga kamag-anak galing sa kabilang bayan. At ganun din yung mga kaibigan at kumpare ni kuya. Kung kaya gabi na ay nagkatay pa sila. Nakiusap siya sa tatay namin na kung maaari ay katayin yung isa naming baboy at kanya naman daw iyong papalitan sa kinabukasan. Dahil nakakahiya naman sa mga dumating na bisita. Naunawaan naman yun ng tatay namin at kahit ito ay hindi talagang nasa isip. Dahil sa nakakahiya nga. Lalo na at may kalayuan pa yung pinanggalingan ng iba naming kamag-anak. Kaya nagkatay nga sila ng isa pang baboy. Yung lutuan namin noon na tinatawag na dapog doon sa amin ay nakahiwalay sa mismong bahay. Ganong kadalasan ang ginagawa ng mga taga roon sa amin para hindi madamay yung bahay kung sakali mang magkasunog. May ilan na kasi mga pangyayari na nasunog yung bahay ng mga taga roon sa amin dahil sa nasa loob at kasama sa bahay ang lutuan, nagatong ang gamit. At yun na nga, matapos po nilang katay yung pangalawang baboy ay kanilang nilinisan yung karne doon sa may batis na malapit lang sa bahay namin. Malinaw pa ang tubig ng mga batis sa amin at sa tabi rin ito kami kumukuha ng aming iniinom at ginagamit sa mga pagluluto. Umuukay lang kami at gumagawa ng butas sa tabi ng batis na tinatawag sa aming bubon. Matapos nilang malinisan doon sa batis yung baboy, ay dinala na nila iyon sa loob ng dapog, kung saan nagpasok sila ng isang mesa at doon na nila hiniwa at tinadtad yung mga karne. Naroon noon ang tatay namin at yung tsuy namin na nakababata niyang kapatid. Bali ito kasi ang magaling magluto noong mga panahong iyon. Kung kaya nga lagi itong naiimbitahan sa mga kasiyahan at kapag may mga dinaraos na okasyon doon sa lugar namin. 4 silang lahat na naroon ng mga sandaling iyon. Habang nagluluto na yung tsuy namin, sila tatay naman at iba pa nilang kasama ay abala pa rin naghihiwa ng mga karne. Nang maisalang na ng tsuy namin yung una niyang lulutuin, ay tumulong na rin muna ito sa paghihiwa ng mga karne. Maya-maya ay bigla na lang bumukas ang pinto. Kung kaya napatingin silang lahat doon na inakala kasi nila na mayroong papasok. Pero nang wala naman ay naisip nilang hangin lang pala. Kung kaya inutusan ng tatay namin ng isa nilang kasama na muli yung isara para wala nang dumagdag pa sa loob nang upang sa ganon ay hindi sila sumikip. Makaraan ng may 15 minutos nang babalik ka na ng tsuhin namin yung kanyang niluluto para tingnan, ay bigla na namang bumukas yung pinto. Kung kaya sinabihan ni tatay
yung isang pinsan namin na kasama nilang naroon na kanya na iyong kalangan ng bato para hindi na hinahangin. Pero nagtaka naman daw yung pinsan namin dahil wala naman siyang hangin na nararamdaman. At nang balikan na nga ng tiyuhin namin yung kanyang niluluto para usisain, ay nagulat siya at nagtaka kung saan na napunta yung mga bitukang kanyang pinakukuluhan. At nang hindi na ito makatiis, ay kanyang tinanong sila tatay at iba pa nilang kasamang naroon. Pero maging ang mga ito ay nagtaka sa tiyuhin namin. Pagkat siya naman mismo nagluluto, siya lang din naman mismo ang naglagay ng mga iyon sa malaking kaldero at nagsalang. At doon na sila napaisip na may kinalaman yung kusang pagbubukas ng pinto. Kinutuban na kagad sila ng masama. Napabulong yung tiyuhin namin kay tatay at sinabing naasalisihan sila ng aswang. Dahil imposible namang mawala ang mga iyon doon sa kaldero. Wala rin naman silang nakitang aso na pumasok. At kahit pa may nakapasok kung sakali man, ay hindi yun kayang kunin ng aso pagkat malaki at malalim yung kaldero na pinaglalagyan noon. Mabilis silang lumabas ng dapog sa pagbabakasakali na kanila pang makita at mahuli yung aswang. Pero bigo sila dahil sa may pambulag nga marahil yung aswang na nakisali at dumalo sa handaan namin nang hindi iniimbita. Pero huli na namin nalaman ang tungkol doon pagkat inilihim muna iyon nila tatay sa amin dahil ayaw nilang masira yung pagdiriwang ng kaarawan ni kuya. At yan po yung ilan sa mga naranasan namin pagdating sa aswang. Sana po ay inyong nagustuhan. Marami pong salamat. Magandang gabi po sa inyo, Sir Bibi. Magandang gabi po sa iyo, Sir Bibi. Kumusta na po kayo? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Catherine. Magsi-50 anyos na po ako at dito na naninirahan sa ibang bansa kasama ng mga anak ko. Nakahiligan ko na po ang pakikinig sa inyong mga kwento. Kaya naisip kong ako naman ang magbahagi ng nalalaman ko. Bali matagal nang nangyari ito. Naganap ito doon sa aming probinsya. May 4 na dekada na rin siguro ang nakaraan. Bata pa po ako nang mangyari ito. Doon po sa bayan namin noon ay may 2 angkan na pinaghihinalaang may lahing aswang. Hindi sila nakikisalamuha at sadyang umiiwas ang mga ito sa tao. Bihira din lumabas ng bahay ang mga ito. At kung magkaroon man ng pagkakataon na makasalubong mo ang isa sa kanila sa daan, ay hindi talaga umiimik. At lagi lang mga nakatungo. Hindi sila makatingin sa tao. Ayon sa kumakalat na usap-usapan noon, may mga kababaryo kaming nakakita sa mga ito na nasa bubungan ng bahay ng aming mga kanayon sa iba't ibang pagkakataon. At mayroon ding taga sa amin na nakakita sa kanila na nagpapalit ng anyo. Kung kaya kumalat noon ang paniniwalang may lahing aswang yung kanilang mga angkan. Minsan, naiwan kami magkakapatid sa bahay. Wala kaming pasok noon sa paaralan. 3 na kami noon. Na ang pinakapanganay ay si Ate Leonie. Na kung di ako nagkakamali, ay mga 12 anyos na noon. Habang yung pinakabunso naman namin ay magdadalawang taong gulang pa lamang. Ako ang pangalawa at magsasampung taong gulang
noong mga panahon yon. Habang inaalagaan ko at binabantan yung kapatid namin, ay narinig ko si ate na sinabing siya ay mag-iigib na muna. Inutusan din niya akong baliktarin ko yung ibinilat naming palay. Sumunod naman ako kaagad sa utos ni ate. At iniwan ko muna yung bunso naming kapatid na nooy naglalaro. Lumabas ako at pinuntahan yung palay na nakabilad sa initan at aking hinalukay yon. Nang upang sa ganon ay umibabaw yung mga nasa ilalim. Nang sa gayon ay yun naman ang mainitan. Mga ilang minuto din ako nagtagal doon dahil medyo marami yung ibinilad namin. Nang malapit na akong matapos ay bigla akong narinig na umiyak yung bunso naming kapatid. Kaya nagmamadali na akong pumasok sa bahay namin at pinuntahan si bunso. Pero laking pagtataka ko nang maabutan ko itong nakahiga sa sahig at mahimbing nang natutulog. Naisip kong maglatag at ilipat siya. Kaya nang makapaglatag na ako ay hinawakan ko ito para kargahin. Ngunit napaso talaga ako dahil sa sobra niyang init. Sa takot ko ay lumabas ako ng bahay at sinigawan si ate na nooy naroon na sa aming pinag-iigiban. Ilang beses pa akong sumigaw at sa wakas ay kanya na rin akong narinig. Maya-maya ay nakita ko na itong tumatakbo ng mabilis. Dire-diretso ito sa loob ng bahay at pinuntahan niya kaagad yung kapatid namin. Pero nagulat kami kapwa nang siyasatin niya ang aming kapatid at kabaliktaran sa naramdaman ko ang napansin niya. Pagkat kung ako ay napaso, siya naman nang kanya itong hawakan ay napakalamig na umano. At nang hawakan ko nga iyon ay doon ko napatunayang totoo nga ang sinasabi ni ate. Nataranta kaming dalawa hanggang sa itapat niya yung kanyang daliri sa ilong nito. At kitang-kita kong naluwa si ate dahil sa takot. Sinabi niya sa aking hindi na humihinga ang aming kapatid. Kaya paulit-ulit niya akong tinanong. Sinabi ko naman sa kanya na narinig ko itong umiyak sandali. Pero nang puntahan ko ay nakita ko itong mahimbing nang natutulog. At nang hawakan ko nga ito ay napaso ako dahil sa sobra nitong init. Pareho kami noong naguluhan ni ate. Di namin alam pareho kung ano ang aming gagawin. Hanggang sa dumating na rin yung aming mga magulang. Na nang sabihin namin sa kanila yung nangyari, kahit sila ay hindi makapaniwala. Kaya agad na umalis noon ang tatay namin at pinuntahan ang nanay niya. Medyo malayo ang bahay nila lola mula sa amin. Kung lalakarin ay may 3 kilometro siguro ang layo noon. Kaya nang dumating sila sa amin ay hapon na at marami na silang mga kasama. Nang tingnan ng lola namin yung bunso naming kapatid ay sinabi niyang buhay pa ito at hindi iyon si bunso. Nagulat kaming lahat sa sinabing iyon ni lola at nanindig talaga ang mga balahibo ko dahil sa mga sinabi niya, lalong-lalo na nang ipag-utos ni lola na itapon yung kapatid namin doon sa may bintana. Kailangan raw kasi maidan iyon sa bintana upang lumitaw ang tunay na anyo noon. At hindi lang yon, may kailangan pang gawin ang tatay namin na hindi talaga namin lubos maisip. At iyon ay ang tagain yung sinasabi ni lola na puno ng saging.
Pero sa mga mata namin na nakapakita, ang aming paningin talaga ay bunso namin iyong kapatid. Kaya ayaw talagang sumunod ni tatay sa ipinapagawa ni Lola. Pero pilit siya nitong kinukumbinsi at pinapaliwanagan. Magtiwala lamang daw sa kanya pagkat malakas ang kutob niyang tinangay umano ng aswang ang bunso naming kapatid. Hanggang sa mapapayag din ni Lola si tatay noong muli. Pero kanila kaming pinalabas na lahat. Di nagtagal ay narinig namin ang malalakas na sigaw ni tatay. Pati na yung kanilang mga pag-iyak. At makalipas ang ilang sandali ay narinig na namin yung pagkaluskos ng kanila yung itapon sa bintana. At kitang-kita namin na pawang mga dahon at katawan nga iyon ng saging. Pero ang malaking katanungan noon ay kung saan naroon yung aming kapatid. Nag-usap-usap yung mga magulang namin, kasama na ng mga kapatid ni tatay at maging yung mga matatanda. Nagkasunto silang lahat na magsama-sama at kanilang babawiin yung kapatid ko. Pero saan? Kanino? Yan yung mga tanong na naglalaro sa isipan ko noon. Habang lumilipas ang oras, napapansin ko lalong dumarami yung mga tao doon sa bahay namin. Nagdadatingan sila na may kanya-kanyang dala na mga bagakay. At lahat sila ay may mga itak na nakasukbit sa bewang. Nang magsimula ng kumalat ang dilim, ay nagantay pa sila ng sandali. At nang masiguro nilang wala nang darating pa, ay saka sila sama-samang lumakad. Binilinan kami ng mga magulang namin na maiwan sa bahay, kasama ng iba pa naming mga pinsan. Pinagsaing nila kami at pinagluto ng ulam. 2 tiyahin din namin ang naiwan para tulungan kami sa pagluluto. Habang yung iba, kahit pa mga babae, ay nagsisamang talaga. Kwento ng mga magulang namin, papunta pa lang sila sa bahay ng aswang na kanilang pinaghihinalaang kumuha sa aming kapatid, ay nakaramdam na sila ng hindi maganda. Makailang beses pa nga raw silang pinasadahan. Nakakarinig sila ng kung ano-ano. Pero pag kanila naman itong uusisain, ay wala naman. Tulad na lamang ng animoy may parating na bagyo, na sumisipol daw talaga yung hangin dahil sa sobrang lakas. Pero ni isang patak ay wala namang bumagsak na magpatuloy pa rin sila. Nariyan din yung mga malalakas na tunog ng mga malalaking hayop tulad ng kalabaw at mga baka, na akala talaga nila ay nasa tabi lang. Pero pag kanila itong iilawan ay wala naman. Hinarangan din sila ng mga puno at kawayan sa daan, pero hindi pa rin sila nagpapigil. At nang sapitin na nila yung bahay ng aswang, tulad ng kanilang inaasahan, ay saradong-sarado yon. Pero may nakikita silang liwanag na nasa loob. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang tatay ko at kanyang mga kasama. Agad na nilang hiningi ang aming kapatid. Inutusan nila ang mga ito na isole ang bunso namin, dahil kung hindi, ay sisiguraduhin nilang mauubos silang lahat at kanilang tutupukin sa apoy ang kanilang pamamahay. Naghintay sila ng sagot ng mga ito. Makaran ng ilan pang minuto ay nainig na sila tatay at sinimulan na nilang pinalibutan yung bahay. Hawak ang mahabang kawayan na pinatulis ang dulo. At kanila nang sinimulang sindihan yung mga tuyong halaman sa di kalayuan. Kanila yung sisindihan paikot para siguradong
hindi na makakaligtas pa ang mga ito. Pero bago pa maasindihan ang ibang bahagi, ay biglang nagsalita ang kanilang ilaw ng tahanan at sinabing makakauwi na umano sila tatay pagkat naibalik na ang aming kapatid at wala na sa kanila. At yun yung pagkakataon na narinig namin ng ate ko na umiyak ng ubod lakas yung kapatid namin. At nang puntahan namin ito ay naroon na sa silid kung saan din ito pinuha. Pasalamat talaga kami dahil mababait yung mga kaanak namin at kababaryo na kanila talaga kaming tinulungan at hindi pinabayaan. At ang naging susi pa kung bakit natukoy kung aling pamilya ang siyang tumukot sa kapatid ko ay dahil iyon sa tulong ng isang binatilyo na amin namang kinakapatid. Namataan daw niya si Mang Ote na may kargang bata. Si Mang Ote ay siyang padre di pamilya ng isang mag-anak na aswang doon sa amin. Nagmamadali umano ito habang walang tigil sa kakalingon. Kaya nalaman nila tatay kung aling pamilya ang dapat napuntahan. Bukod doon, yung lola namin ay malakas din ang kutob na nasa pamilya ni Mang Ote yung bunsong kapatid namin. Dahil sa mga pahiwatig sa kanya at mga larawang kanyang nakikita sa isipan. At yan po Sir PB yung aking kwento. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Edwin. Ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. At talaga pong naging kaaliwan ko na po ito sa pang-araw-araw. Sana po ay mabigyan pansin nyo rin at magustuhan ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Nangyari po ito ilang taon na rin ang nakakalipas. Nagkayayaan po kasi kami noon ng mga kamag-anak namin na maligo sa isang ilog na open po for public. Wala pong bayad ang paliligo doon at talaga naman pong napakaganda sa lugar na iyon at napakalinaw pa ng tubig. Magdiriwang po kasi ng kaarawan noon ang lolo namin. Kaya napagkasunduan ng mga magulang namin na mag-outing. Kaya kami ng mga pinsan ko ay talaga namang excited. Sabi pa ng mga magulang namin ay pwede kami magsama ng aming mga kaibigan. Ako naman, naisip ko po kaagad ang girlfriend kong si Charis. Naisip ko magandang pagkakataon na rin iyon para maipakilala ko siya sa mga kamag-anak ko, lalong-lalo na sa mga magulang ko at kapatid. Mga isang linggo bago yung araw ng nasabing outing namin ay pinaalam ko na at inimbitahan si Charis. Pumayag naman ito, pero hindi pa raw siya sigurado kung papayagan siya ng kanyang mga magulang. Magpapaalam daw muna siya. At 3 araw bago yung swimming namin ay sinabi sa akin ni Charis na nakapagpaalam na siya at pinayagan. Kaya masayang masaya po ako, Sir PB, dahil buong araw kami magkakasama. At yun na nga po, may papakilala ko na siya sa aking pamilya. Nung mismong araw ng outing namin ay maaga akong nagising dahil sa susunduin ko pa si Charis doon sa bayan. Hindi kasi madadaanan kung saan siya naghihintay dahil iba yung way ng aming sasakyan. Kung kaya
kailangan ko talaga siyang sunduin muna doon. Matapos ko siyang masundo, pagdating ko sa bahay, ay naroon na rin yung iba pa naming mga kamag-anak. Nakahanda na halos lahat at parang kami na lang ang hinihintay. Mabilis na umugong yung panunukso nila sa akin nang makita nilang kasama ko na si Charis. Maganda po kasi ang girlfriend ko, sir. Matangkad at maputi pa. Kaya kasabay ng panunukso nila sa akin ay ramdam kong naroon na rin yung kanilang paghanga. Kahit nga nung bumabiyahe na kami sa loob ng jeep, ay di nila kami tinatantanan. Ang mga magulang ko at kapatid ay botong-boto rin naman kay Charis. Kung kaya, napakasaya ko po noong araw na iyon. Nang dumating kami doon sa paliguan, ay wala pang ibang taong naroon. Mabilis naming inihanda at iniayos ang aming mga daladalahan. At pagkatapos, ay kaagad na kaming lumusong sa tubig. Napakalamig at ang linaw noon. Habang ang mga magulang naman namin ay inihanda ang aming kakainin. Nakita ko rin nag-ihaw sila papa. Kaya naisip ko wala na kaming dapat pa naalalahanin. Masaya kaming naligo na magpipinsan kasama si Charis. Wala kaming tigil sa kahihiyaw dahil sa kulitan at sobrang kasiyahan. Yung lolo naman namin na siyang may kaarawan ay naroon lang na nakaupo at pinapanood kami. Pero halatang masayang masaya ito. Nang mga bandang tanghali, nangaahon na kami sa tubig para kumain, ay bigla na lang sumigaw ng ubod lakas yung isa kong pinsan na si Roy. Nakita pa namin kung paano ito magkakawag sa tubig habang lumulubog. Mabilis kaming kumilos at pinuntahan yung kinaroroonan niya. Naunang nakalapit sa kanya si Papa at kapatid nito. Iniahon nila si Roy at dinala sa pampang. Buti na lang at kanila itong mabilis na nahawakan. Kung hindi siguro ay napahamak na ito. Pero ang ipinagtataka namin ay marunong lumangoy itong si Roy. Kung kaya nga naroon ito sa malalim na bahagi ng ilog. Kami, bagaman marunong, ay natatakot pang pumunta doon sa may malalim. Nang mag-usisa kami kay Roy, ay sinabi nitong pinulikat lamang siya. Pero matapos iyon, ay hindi na talaga ito naligo pa at bumalik sa tubig. Paulit-ulit din ang pagpapaalala niya sa amin na huwag pumunta doon sa parte kung saan siya muntik na malunod. Ang ipinagtaka ko, kahit si Charis ay hindi na rin lumusong pa sa tubig. At nang tanongin ko ito, ay tila ba atubili siya na sumagot. Kaya kinailangan ko pa talagang pilitin siya na magsabi. Sabi ko pa, wala siyang dapat na ipag-alala. Pero nagulat ako sa kanyang mga ipinagtapat sa akin. Ayon sa kanya, ay mayroong isang babaeng nakasuot ng kulay itim na damit na nakakatulad ng mga panahon ng Kastila at may pelo pa raw ito. Naroon umano ito at siyang sumampa sa balikat ni Roy, dahilan para lumubog ito. Yung babae raw na iyon ang umihilang pilit kay Roy papunta sa ilalim ng tubig. Nabigla talaga ako sa kanyang mga sinabi. Dagdag pa niya, ayaw daw niya sanang sabihin iyon dahil baka masira pa ang okasyon.
Pero nag-alala rin daw kasi siya na baka maulit pa yung ganong pangyayari. Sinabi ko kay Charis na huwag siya mag-alala dahil sa wala naman akong pagsasabihan na iba. Tinanong niya ako na paano daw kapag umatake na uli yung babae. Sinabi kong total naman ay kanya yung nakikita. Sabi ko sa kanya ay agad niya akong kalabitin at aking sisigawan kung sino man ang atakein ng babae na aking aagawin yung atensyon para umalis sa tubig. Iyon ang aming napagkasunduan at naisipang gawin ni Charis. Kaya naman hindi na rin kami naligo pa. Sa halip ay nagbantay na lamang kami. Pinagbalingan na lang namin yung mga pagkain habang nakamasid sa kanilang lahat na mga naliligo. Awa naman ng Diyos at hindi na muling umatake pa yung babae na sinasabi ng girlfriend ko. Tuwing tatanungin ko si Charis ay sinasabi niya hindi niya ito nakikita pa. Hanggang sa nagpasya na ang karamihan sa amin na umuwi dahil sa patakip silim na rin ng mga oras na iyon. Ang problema, nung bumabiyahe na kami, ay bigla na lang isiniksik ni Charis ang kanyang mukha sa dibdib ko. Sinabi niyang nakita na naman niya yung babae at nakaupo daw ito sa pinakasahig ng jeep. Ilang sandali pa ay bigla na lang narinig naming sumigaw ng napakalakas ng isa kong pinsan na babae, si Tricia. Nagkikisay ito hanggang sa humiga na rin sa sahig ng jeep. Nang tanungin ko si Charis kung nasaan ang babae, ay sinabi niyang hindi niya ito nakikita. Pero kaya pala wala na yung babae ay sumanib na ito sa pinsang ko. Pero hindi pa namin alam noong mga oras na iyon. Ihihinto sana ng chewing ko yung sasakyan pero sinabi nila Papa na ituloy lang at sila na ang bahala kay Tricia. Kailangan umano makauwi na kami. Nang nasa bahay na kami ay ilang oras ding naging maligalig ang pinsang ko. Nagwawala ito at galit na galit. Sabi sa akin ni Charis, palagay raw niya ay sinaniban ng babae ang pinsang ko. Dahil lang makita raw niya ito kanina sa jeep ay galit na galit. Napagaman nakababa umano ang pelo nito ay kanyang naaninagan ang mga mata nitong nanlilisik at nakatiimbagang pa umano ang babae. Nalaman ko noong mga oras na iyon na may kakayahan palang makakita si Charis ng mga hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Abong akala ko ay bubuti na ang lagay ng pinsang kong si Tricia. Pero mas lumubha pa ito. Lumipas ang mga araw at naging mas kalunos-lunos pa ang itsura nito. Kahit pa inilapit na ito sa manggagamot, halos butot balat na lang ang pangangatawan nito. At di nga nagtagal ay namatay ang pinsang ko. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.